Good morning everyone. Tara basa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 12 November 2023. Nandito na tayo sa aklat ng Ikalawang Hari chapter 16, ang paghahari ni Ahaz sa Juda. Basa. Ikalawang Hari chapter 16 verse 1. Nang 17 taon ng paghahari ni Pika na anak ni Remalayas sa Israel, si Ahaz na anak ni Jotam ay naging hari ng Juda. Verse 2, 20 taong gulang siya nang maghari sa Jerusalem. Naghari siya sa loob ng 16 na taon. Hindi siya naging kalugod-lugod sa Diyos niyang si Yahweh sapagkat 16 na taon guys, 16 years. Hindi siya naging kalugod-lugod sa Diyos niyang si Yahweh sapagkat hindi niya sinundan ang mabuting halimbawa ng kanyang ninunong si David. Pakasabayan niyo rin ako ng basa guys. Okay, dito tayo sa Ikalawang Hari chapter 16 verse 3. Sa halip, ang sinundan niya ay ang masamang halimbawa ng mga naging hari ng Israel. Ipinasunog pa niya bilang handog ang anak niyang lalaki. Ito'y isang kasuklam-suklam na gawain ng mga bansang pinalayas ni Yahweh sa mga Israelita. Verse 4, nagdala siya ng mga handog at nagsunog ng insenso sa mga dambana ng mga Diyos-Diyosan, sa mga burol at sa bawat lilim ng mga punong kahoy. Verse 5, ang Juda ay sinalakay ni Haring Rezin ng Syria at ni Haring Pika ng Israel. Kinubkob nila ang Jerusalem, ngunit hindi nila ito magapi. Verse 6, nang panahong iyon, ang Elat ay nabawi ng hari ng Edom, na itaboy nila ang mga taga-Juda mula noon ang mga taga-Edom na ang tumira roon. Verse 7, samantala si Ahaz ay nagpadala ng sugo na kay Haring Tiglath-Pileser ng Assyria at kanyang ipinasabi, ako ay tapat mong lingkod, iligtas mo ako sa mga hari ng Syria at Israel na sumasalakay sa akin. Verse 8, tinipon ni Ahaz ang lahat ng makita niyang pilak at ginto sa templo ni Yahweh at sa kabangyaman ng palasyo at ipinadala sa hari ng Assyria. Verse 9, dininig naman ng hari ng Assyria ang panawagan ni Ahaz, sinalakay nito ang Damasco, dinalang bihag sa Kir ang mga taga roon at pinatay si Haring Rezin. Verse 10, nagmagpunta sa Damasco si Ahaz para makipagkita kay Tiglath-Pileser na hari ng Assyria. Nakita niya ang altar doon, ipinaguhit niya ang plano nito at ipinadala sa pari si Urias. Verse 11, ginawa naman ni Urias ang altar ayon sa plano ni Haring Ahaz at ito'y ipinatapos niya bago makabalik ang hari. Verse 12, pagdating ng hari mula sa Damasco, pinagmasdan nito ang altar, nilapitan niya ito o umakyat siya sa baitang. Verse 13, at nagsunog ng handog, inilagay rin niya rito ang handog na pagkaing butil, ibinuhos ang handog ng inumin at winisik ang dugo ng handog pangkapayapaan. Guys, lagi ko sinasabi, kasaysayan ito ng Israel ha. Nangyari na to matagal ng panahon. Kaya yung gulo ngayon dyan sa Israel sa generation natin, hindi yan kasali dito. Hindi pa siya sinulat dito sa Bible. At ang dating altar, ulitin ko ulit yung verse 13. At nagsunog ng handog, inilagay rin niya rito ang handog na pagkaing butil, ibinuhos ang handog na inumin at iwinisik ang dugo ng handog pangkapayapaan. Verse 14, at ang dating altar na tanso sa harap ng templo ay ipinalipat niya sa gawing hilaga ng bagong altar. Verse 15, sinabi niya sa paring si Urias, lahat ng handog ay sa malaking altar, ang handog na hayop sa umaga at ang handog na pagkaing butil sa gabi, ang hayop at butil na handog ng hari, pati ang gayon ding mga handog ng mga tao, ang handog na inumin ng mga tao at ang dugo ng lahat ng handog pangkapayapaan at ng mga hain. Ang altar na tanso naman ay gagamitin ko sa
paghahandog na kailangan sa pagsangguni sa mga Diyos. Verse 16, lahat ng utos ni Haring Ahaz ay sinunod ng paring si Urias. Verse 17, sinira ni Haring Ahaz ang mga patungang tanso at inalis ang mga palangganang naroon. Inalis din niya ang malaking tangki na yari sa tanso sa patungan nitong mga bakang tanso at inilipat sa isang patungang bato. Verse 18, ipinaalis din niya ang trono ng hari sa bulwagan ng templo at ipinasara ang daanan ng hari papunta sa templo ni Yahweh upang pagbigyan ang hari ng Assyria. Verse 19, ang iba pang ginawa ni Haring Ahaz ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Juda. Ikalawang Hari chapter 16 verse 20, namatay siya at inilibing sa libingan ng kanyang mga ninonong hari sa lungsod ni David. Ang anak niyang si Ezekias ang humalili sa kanya bilang hari. Check ko lang guys kung mahaba itong chapter 17. Oh, kaya pa. Sige, try. Ikalawang Hari chapter 17, si Haring Ozias ng Israel. Ikalawang Hari chapter 17 verse 1, ng ikalabindalawang taon ng paghahari ni Ahaz sa Juda, naging hari ng Israel si Ozias na anak ni Ela. Siya ay naghari sa Samaria ng 9 na taon. Verse 2, bagamat hindi tulad ng mga hari ng Israel na nauna sa kanya, ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Verse 3, sinalakay siya at sinakop ni Haring Salmaneser ng Assyria. Napasa ilalim sa Assyria ang kanyang kaharian at pinagbuwis taon-taon. Ganun talaga guys, kung sino yung nanalo sa giyera, yung natalo, yun, magbabuwis talaga sila doon sa nanalo. Kasi yun na yung mamumuno doon sa country mo. Okay, ulitin ko ha. Verse 2, bagamat hindi tulad ng mga hari ng Israel na nauna sa kanya, ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Ikalawang Hari chapter 17 verse 3, sinalakay siya at sinakop ni Haring Salmaneser ng Assyria. Napasa ilalim sa Assyria ang kanyang kaharian at pinagbuwis taon-taon. Verse 4, natuklasan ni Haring Salmaneser ng Assyria na si Haring Ozias ay hindi tapat sa kanya. Ito'y nakipagsabuhatan kay Haring So ng Ehipto at hindi na nagbayad ng buwis. Kaya ipinarikip niya si Haring Ozias at ipinabilanggo. Ang pagbagsak ng Samaria. Ikalawang Hari chapter 17 verse 5, nilusob ni Salmaneser ang Israel at 3 taong kinubkob ng mga hukbo ang Samaria. Verse 6, nang ikasiyam na taon ng paghahari ni Ozias, ang Samaria ay sinakop ng hari ng Assyria. Dinala niyang bihag ang mga Israelita sa Assyria at ikinalat sa hala ang ibay sa ilog Habor, sa Gozan at sa mga lungsod ng Medes. Verse 7, nangyari ito sa mga Israelita sapagkat nagkasala sila kay Yahweh na kanilang Diyos na naglabas sa kanila sa Ehipto mula sa pagpapahirap ng Farao na hari ng Ehipto. Sumamba rin sila sa mga Diyos-Diyosan. Verse 8, at ginaya ang mga kaugalian ng mga bansang itinaboy ni Yahweh mula sa lupaing sinakop nila. Bukod dito, sumunod sila sa mga kaugaliang pinasimulan ng mga hari ng Israel. Verse 9, sila'y gumawa ng mga bagay na labag sa kalooban ni Yahweh. Pumili sila ng mga sagradong burol sa bawat bayan mula sa pinakamaliit na nayon hanggang sa pinakamalaking lungsod. Verse 10, naglagay din sila ng mga haligi at mga ribolton ni Asherah sa mga burol at sa bawat lilim ng mga punong kahoy. Ikalawang Hari chapter 17 verse 11, doon sila nagsunog ng insenso tulad ng ginagawa ng mga bansang pinalayas ni Yahweh sa mga lupaing sinakop nila. Nagalit si Yahweh sa kanila dahil sa mga kasamaang ito. Verse 12, naglingkod sila sa mga Diyos-Diyosan na mahigpit na ipinagbabawal ni Yahweh. Verse 13, kahit na binalaan ni Yahweh ang Israel at ang Juda sa pamamagitan ng kanyang mga sugo at mga propeta nang sabihin niya, talikuran ninyo ang inyong mga kasamaan at mamuhay kayo ayon sa kautosang ibinigay ko sa inyong mga ninuno sa pamamagitan ng aking mga lingkod na propeta. Verse 14, hindi nila ito pinakinggan, sa halip nagmatigas sila tulad ng kanilang mga ninuno na hindi nagtiwala kay Yahweh na kanilang Diyos. Verse 15, itinakwil nila ang kanyang mga utos, sinira ang kasunduang ginawa ni Yahweh sa kanilang mga ninuno at binaliwala
ang mga babala niya sa kanila. Sila'y naglingkod sa mga Diyos na walang kabuluhan, kaya nawalan din sila ng kabuluhan. Tinularan nila ang mga kaugalian ng mga bansang nakapaligid sa kanila na sa simula pa'y ipinagbawal na ni Yahweh. Verse 16, nilabag nilang lahat ang mga utos ni Yahweh na kanilang Diyos at gumawa ng 2 goyang metal. Iginawa rin nila ng rebulto ang Diyos-Diyosang si Asherah. Sinamba nila ang mga araw, buwan at mga bituin at naglingkod din kay Baal. Verse 17, sinunog nila bilang handog ang kanilang mga anak na lalaki at babae na po. Ikaw ba naman guys, anak mo, susunogin mo? Okay, verse 17, sinunog nila bilang handog ang kanilang mga anak na lalaki at babae. Sumangguni sila sa mga manghuhula at sa mga nakikipag-ugnay sa espiritu ng mga patay. Nalulong sila sa paggawa ng masama. Dahil dito, labis na napuot sa kanila si Yahweh. Verse 18, kaya itinaboy silang lahat mula sa kanyang paningin, maliban sa lipi ni Judah. Verse 19, ngunit hindi rin sumunod ang Judah sa mga utos ni Yahweh na kanilang Diyos, at tinularan nila ang mga kaugalian ng Israel. Verse 20, itinakwel ni Yahweh ang lahat ng mga Israelita at pinabayaan niya sila sa malupit na kaaway hanggang sila'y lubusang malupig. Verse 21, matapos paghiwalayan ni Yahweh, kaya guys, nawa yung gera ngayon sa Israel, no, para manalo sila, nawa hindi sila sumamba sa ibang Diyos-Diyosan. Kasi yun talaga ang matinding ayaw ni Father God sa kanila. So, sabi ko nga 2 lang ang sign dyan. Pagka sumunod sila kay Yahweh, mananalo sila sa gera. Pero pag hindi sila sumunod kay Yahweh, matatalo sila. Ulitin ko ulit ha. Ikalawang Hari chapter 17 verse 19. Ngunit hindi rin sumunod ang Judah sa mga utos ni Yahweh na kanilang Diyos at tinularan nila ang mga kaugalian ng Israel. Verse 20, itinakwil ni Yahweh ang lahat ng mga Israelita at pinabayaan niya sila sa malupit na kaaway hanggang sila'y lubusang malupig. Verse 21, matapos paghiwalay ni Yahweh ang Israel at ang Judah na kaharian ni David, ginawa ng Israel na hari ni Jeroboam na anak ni Nebat. Siya ang nag-udyok sa Israel na talikuran si Yahweh at gumawa ng mga karumal-dumal na kasalanan. Verse 22, tinularan. Pakisabayan ako guys para alam niyo kung ano itong binabasa ko. Ikalawang Hari chapter 17 verse 22, tinularan ng Israel ang mga kasamaan ni Jeroboam at hindi sila nagbago. Verse 23, kaya itinakol sila ni Yahweh tulad ng babala sa kanila ng mga propeta. Ang mga Israelita ay dinalang bihag sa Assyria kung saan sila ay nanirahan mula noon. Nanirahan sa Israel ang mga taga-Assyria. Ikalawang Hari chapter 17 verse 24, ang Samaria ay pinatirhan ng hari ng Assyria sa mga taga-Babylonia, Kuta, Ava, Hamat at Sepharvaim. Verse 25, nang bago pa lamang sila roon, hindi sila sumasamba kay Yahweh, kaya sila ipinalusob niya at ipinalapa sa mga leon. Verse 26, may nagsabi sa hari ng Assyria, hindi alam ng mga taong pinatira mo sa mga lungsod ng Samaria kung ano ang batas ng Diyos doon. Dahil dito sila ipinakakain niya sa mga leon. Verse 27, nabulol na, nagmamadali na ako guys. Ikalawang Hari chapter 17 verse 27, kaya ipinasundo ng hari ng Assyria ang isa sa mga paring kasama ng mga Israelitang dinlalang bihag at pinatira sa Samaria upang ituro sa mga tao ang kautusan ng Diyos ng lupaing iyon. Verse 28, at ibinalik nga nila sa Samaria ang isa sa mga paring dinalang bihag at ito ay nanirahan sa Bethel. Itinuro niya sa mga tao kung paano nila sasambahin si Yahweh. Verse 29, ngunit ang mga taong pinatira sa Samaria ay nagpatuloy na gumawa ng kanilang mga Diyos-Diyosan at inilagay nila ang mga iyon sa mga dambana, sa mga sagradong borol na ginawa ng mga Israelita. Verse 30, si Sukot Binot ang Diyos na ginawa ng mga taga-Babylonia, si Nergal ang ginawa ng mga taga-Kuta, si Asima ang sa mga taga-Hamat. Verse 31, si Nibkas at Tartak ang mga taga-Aba, si Adramelech at Anamelech na naman
at Anamilik naman ang sa mga taga Sepharvaim. Nagsunog sila ng kanilang mga anak bilang handog sa mga Diyos-Diyosang ito. Verse 32. Sinamba rin ng mga taong ito si Yahweh at sila'y pumili ng iba't ibang uri ng tao bilang mga pari at ang mga ito ang naghahandog sa mga dambana sa mga sagradong burol. Verse 33, ngunit patuloy pa rin sila sa pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan tulad ng kaugalian sa mga bansang pinanggalingan nila. Verse 34, simula noon, iyon na ang naging paraan ng kanilang pagsamba. Hindi nila sinasamba si Yahweh sa tamang paraan, hindi rin nila sinusunod ang mga tuntunin at kautosang ibinigay sa mga anak ni Jacob na pinangalanan niyang Israel. Verse 35, gumawa si Yahweh ng kasunduan sa kanila at inutusan sila na huwag kayong sasamba sa ibang Diyos ni yuyukod o maglilingkod o maghahandog sa kanila. Verse 36, ang sasambahin ninyo ay si Yahweh na siyang naglabas sa inyo sa Ehipto sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan. Siya lamang ang inyong paglilingkuran at hahandugan. Verse 37, susundin ninyong mabuti ang lahat ng mga utos at mga tuntuning ibinigay sa inyo. Huwag kayong sasamba sa ibang Diyos. Verse 38, at huwag ninyong kalilimutan ang kasunduang ginawa ko sa inyo. Verse 39, si Yahweh lamang ang inyong sasambahin at iligtas niya kayo sa inyong mga kaaway. Verse 40, ngunit ayaw nilang sumunod kundi nagpatuloy sila sa dati nilang mga kaugalian. Verse 41, sumamba nga sila kay Yahweh, ngunit sumamba rin sila sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Hanggang ngayon, ganoon pa rin ang kanilang ginagawa maging sa kanilang mga kaapo-apuhan. So hanggang dyan na lang guys, bukas na itong ang paghahari ni Hezekiah sa Judah. Bye everyone, God bless.